Kumusta? Naisip niyo na ba kung paanong ang isang event na nangyari libo-libong taon nang nakaraan ay direktang konektado sa pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano? Ayan, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Titingnan natin ang Paskwa hindi lang bilang isang lumang seremonya, kundi bilang isang anino, isang paunang sulyap sa krus ni Hesukristo. Halika, silipin natin kung paano ang nakaraan ay nagbibigay liwanag sa isang mas malaking katotohanan. At itong pagtalakay natin ay base sa isang pagsusuri na nagsasabing ang Paskwa ay hindi lang basta isang pangyari sa kasaysayan. Sinasabi rito na ito ay isang anino, isang napakalinaw na larawan na nagtuturo pala sa isang mas malaki at tunay na katotohanan, ang sakripisyo ni Jesus doon sa krus. Okay, so ito ang magiging breakdown natin. Uumpisahan natin sa original na kwento, yung pag-alis sa Ehipto. Tapos, isa-isa nating titingnan kung paanong ang bawat detalye nito ay isang anino na parang perfect fit doon sa katotohanan na nasa bagong tipan. Game na? Magsimula na tayo. Baliktano muna tayo sa sinaunang Ehipto. Alam naman natin 'di ba, ang mga Israelita doon, mga alipin sila. At sa pananaw ng teolohiyang pinag-aaralan natin, isipin niyo ang Ehipto bilang isang mundo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Pero sa gitna ng lahat na 'yon, may plano ang Diyos para iligtas ang kanyang bayan. Itong Paskwa, ito na yung huling hatol ng Diyos sa Ehipto. Pero at the same time, isa rin itong napakagandang kwento ng pagliligtas para sa mga Israelita. At ang tiket nila palabas, isang napaka-espesipikong tanda, ang dugo. Ngayon, pag-usapan natin yung bida ng Paskwa, ang korderong isasakripisyo. Kasi hindi ito pwedeng basta-basta na lang na kordero. Nako, may mga napakahigpit na requirements na kailangang sundin. Tingnan nyo to, sabi sa Exodo, dapat lalaki, isang taong gulang, at ito ang pinakamahalaga. Dapat walang anumang kapintasan o depekto. Perfect dapat. Pinapakita nito na ang kaligtasan ay may napakataas na halaga. Hindi ito cheap. Oh, eto na. Dito na nagiging exciting. Paano yung anino ng korderong yon naging katotohanan sa bagong tipan? Titingnan natin ngayon kung gaano ka-perfect ang pagkakatugma ng bawat piraso. Ayan. Klaro, di ba? Ito na yung pinaka-punchline ng argumento mula sa source natin. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi, si Hesukristo ang ating tunay na kordero ng Paskwa. Grabe! Dito talaga mapapaisip ka. Tingnan nyo ang mga pagkakatulad. Yung kordero, kailangang walang kapintasan. Si Kristo, namuhay ng walang kasalanan. Inihain yung kordero sa ika-4 na araw ng buwan, si Kristo namatay din sa ika-4 na araw. At sa mismong oras pa na inilhahain ang mga kordero ng Paskwa sa templo. Sobrang specific, di ba? Okay, lipat naman tayo sa pinaka-crucial na parte ng ritual ng Paskwa. Ito yung dugo. Ano ba talaga ang sinisimbolo nito? At heto pa ang isang napakagandang paglalarawan. Sa anino, yung dugo, pinahid sa hamba ng pinto, sa itaas at sa gilid. Sa katotohanan, yung dugo ni Kristo, saan tumulo? Mula sa ulo niya at sa mga kamay niya. Yung dugo sa pinto, nagligtas mula sa pisikal na kamatayan. Yung dugo sa krus, nagliligtas mula sa walang hanggang paghahatol. Para bang ang krus mismo ang naging pinto ng kaligtasan para sa buong mundo. Pero teka, hindi lang pag-aalay ng dugo ang nangyari. May utos din na kainin ang laman ng kordero. So, ano naman ang espiritual na ibig sabihin ito? Ayon dito sa interpretasyon, hindi raw ito literal, kundi isang malalim na spiritual metaphor. Yung pagkain ng laman, para raw yan sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos, kay Jesus na siyang tinapay ng buhay. At yung pag-inom ng dugo, kumakatawan naman sa pagtanggap natin sa banal na espiritu. Kumbaga, ito ay tungkol sa lubusang pagpapasok sa ating sistema ng katotohanan at pangako ng Diyos. So ayan, nagiging mas malinaw nang ang Paskwa ay higit pa sa pagtakas mula sa Ehipto. Anino ito ng isang mas malalim at espiritual na paglaya. Ang kalayaan mula sa gapos ng kasalanan at kamatayan. Itong verse na to, ito yung nagmamarka ng pisikal na paglaya nila. Dito natapos ang kanilang pagkaalipin sa ilalim ng Faraon. At kung may pisikal na paglaya, heto naman ang espiritual na katumbas nito sa bagong tipan.
hindi na mula sa Faraon ang paglaya, kundi mula sa kapangyarihan ng kaaway at sa pagkaalipin sa kasalanan. So, bakit mahalaga ang lahat ng to para sa atin ngayon? Kasi, ayon sa ating sinusuri, ang pagliligtas pala ay hindi pa yung finish line. Ito pa lang ang starting line. At itong paglalakbay may mga stages. Una, yung paunang kalayaan kung saan nabasag ang kapangyarihan ng kaaway. Pero hindi diyan nagtatapos. Susunod yung pagtugis. Tulad ng paghabol ni Faraon, hinahabol pa rin tayo ng kaaway. Tapos, kailangan nating dumaan sa pagtawid, sa sarili nating dagat na pula, isang malaking pagbabago. At pagkatapos noon, doon pa lang talaga magsisimula yung mahabang lakaran sa ilang, kung saan tuloy-tuloy ang mga pagsubok at ang laban. Kaya ang punto rito, ang kaligtasan ay hindi isang one-time event na mag-aalis ng lahat ng problema. Sa halip, ito yung event na nagbibigay sa atin ng sapat na lakas at gamit para sa panghabang buhay na espiritual na paglalakbay na nasa harapan natin. So, nakita natin kung gaano kaganda ang pagiging anino ng Pasko sa krus. Pero ang pinakamahalagang tanong, para sa iyo at para sa akin ito ang pagtakas, ang kaligtasan, simula pa lang pala yan. Kaya ang tanong na iniiwan sa atin ngayon ay, nasaan ka sa iyong ilang na yun? Salamat sa inyong pagsama.